Mamitas ng santol? Check! Natapos na tayong manguha ng bunga ng santol, ngayon naman pupuntahan natin ang isa pa nilang puno na ginagamit din nila sa ulam. Ito ang ubod ng nyog. Kaya tara, samahan niyo na ako manguha ng ubod. Paano po ba natin kukuhanin yung ubod ng nyog? Bali, tatanggalin po muna natin yung mga palibot, lilinisin natin. Ngayon ko lang po nalaman na dito siya kinukuha. Mahirap po ba pag Medyo tatanggalin? mahirap, pero okay naman siya. Ayan, tatanggalin muna natin. Ano po yan? Yung buong, ito, yung gitna? Opo, Puro ito po mismo ubod gitna. talaga. Opo. Ay, ayan. Grabe. Mga ilang ulam po ang isang puno. Depende po sa inyo. Pwede po tayong gumawa ng lumpia, gata. Marami po siyang pwedeng gamitan. Ngayon ko lang nalaman na yung ubod sa lumpia, sa nyog pala. Akala ko ibang gulay yun. Ganun po. Walang lakas. walang nagagawa. Walang nangyari. Nagasgasan lang. Kaya mo yan, Thea! Patience is a virtue, ika nga. Ay, nako. Mabigat po. Ayun. Ito po yung kukunin natin. Yan. Malambot po. Malambot na po ito. Ano po yan? Pwede nang diretso pa yun? Pwede po. Pwede na siyang kainin fresh from the puno ng nyog. Yung lasa ng ubod, para siyang walang lasa na habang tumatagal, parang nagiging medyo manamis-namis. Ito na yung naputol natin mula dun sa puno ng nyog, pero hindi pa ito yung pinakaubod. Itong nasa gitna yung ubod, kaya kailangan makuha pa yung nasa gitna. Ayan, madami pa siyang kailangan tanggalin. Matigas pa yung part na to. Para siyang bone marrow. So yung kulay ng ubod, makinis siya na maputi. Ito na ang ating ubod mula sa napakalaking puno. Ito lang ang ubod na makukuha natin. Nakakalungkot dahil yung isang buong puno talaga para dito. Pero madaming ulam ang magagawa dahil dito sa ubod nito. Kaya tara, lutuin na natin to. Karaniwang ginagawang lumpiang sariwa o lumpiang gulay ang ubod ng nyog. Pero ibang putahe daw ang iluluto ni Thea. Una munang igigisa ang sibuyas at bawang. Ilagay na rin ang bagnet. Ito yun natin yung pinaghirapan nyo. Oo nga, mas masarap ang pagkain kapag ikaw yung kumuha, nag-harvest, yung sa santol, tapos ngayon yung ubod. Extra yung sarap. At syempre kapag may pinagluluto kang tao. Kayo po ba may pinagluluto kayo? Oo, para kailangan masarap ang luto mo para hindi kayo iwanan. Ay! Yun pala ang sikreto para hindi iwanan. Alam nyo na, matuto kayo magluto. Ihalo na rin ang ubod ng niyog. Ubod. Pinaghirapan ni Thea. At saka timplahan ng toyo, paminta at oyster sauce. First time ko makakatikim ng ubod na iba yung luto. Kasi usually, ang alam ko lang po talaga, lumpiang ubod. Lumpiang sariwa. Hindi ko pa nga po alam na galing pala siya sa nyog, sa puno ng nyog. Dami ko natutunan dito sa Pinasarap. Konting tubig lang. Ito yung suka. Konti lang. Ito yung sugar. Hintayin lang itong kumulo. Kapag kumulo na, ilagay na ang pampalapot na cornstarch. Maya-maya pa, ready to serve na ang ating adobong ubod ng nyog. Itikman ko muna siya ng walang kanin. Masarap! Favorite ko na to. Ang sarap niya. Parang kaya na siyang walang kanin para sa akin. Kasi parang yung kanin mo na dito, yung ubod eh.
Kunyari, diet. Ito na lang, walang rice. Ang sarap. Tapos manamis-namis pa yung sarsa ng adobo natin. At ang nagpapasarap lalo yung taba. Yung taba ng baboy. Yung ubod, crunchy siya. Para siyang gulay na ginisa mo. Lumasa na kasi yung toyo, yung oyster sauce. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung lasa ng ubod kapag bagong kuha natin dun sa puno. Wala siya masyadong lasa, pero may konting tamis. Perfect siya for diet. Pwede itong excuse for diet.